Iisang lalaki lang ang minahal ni Pamela, si Carlos. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapasok ang puso ng lalaki. Kaya masakit man, mas pinili niyang lumayo para kalimutan si Carlos. Ngunit nagloko ang tadhana. Nag-crash ang eroplanong sinasakyan niya. At ang nakakagulat, kasama niyang taong gusto na niyang kalimutan. Magsasama sila sa iisang lugar. Iisang bubong at wala siyang ginawa kundi ang pagsilbihan ito na parang tunay na asawa. Subalit hanggang kailan, kung sa simula't sapul pa lamang ay wala na siyang puwang sa puso ng binata. Dahil may isang Hilda na nakatakda nitong pakasalan. Iisa na lang ang hinihiling ni Pamela. Sana, paggising mo, ako na ang mahal mo. Chapter 1. Thinking of someone special? Bungad tanong ni Carlos kay Pamela. Agad na pinahid ni Pamela ang pisngi na kanina pa nababasa ng mga luha. Magkahalong kaba at saya ang kanyang nararamdaman ng mapagsinong bagong dating. Mula sa pagkakayo ko ay bahagya niyang inangat ang ulo. Buhat sa malamlam na paligid na nasisinaga ng ilaw sa villa na sumisilip lamang sa mga dahon ng halaman sa hardin ay hindi na gaanong naaaninag ang anyo ng binatang nakatayo ngayon sa harapan niya. Pero hindi yun mahalaga. At least alam niyang naroroon si Carlos. Sa halip na sagutin niya ito ay nagtanong siya pabalik. Bakit hindi mo kasama si Hilda? Come on, Pam. Sagutin mo ang tanong ko. Iwas sagot ni Carlos. Humakbang ito patungo sa bakanteng espasyo ng bench sa tabi ni Pamela. Alright. Sukong tugon niya dito. Because of the crowd. Maikli niyang pagkakaila. Ikaw, bakit ka nandito? Kunway nagtataka din niyang tanong. Kahit ang totoong dahilan niya ay ang rason ng palihim niyang pag-iyak kanina ay dahil sa labis na selos niya sa girlfriend ni Carlos. Nakadagdag pa doon nang makita niya magkalapat ang labi ng dalawa. Pero hanggang tingin lamang siya sa mga ito. Hanggang panonood lamang ang kaya niyang gawin. Dahil wala naman siyang karapatan na umangal o manibuguhuman lang. Pero yun ang eksaktong nararamdaman niya. Nasasaktan siya. Sakit na hindi niya mahagilap ang kakarampot man lamang na lunas upang mabawasan yun sa dibdib niya. Tumawa ito ng mahina. I'm looking for you. Maang nanilingon ni Pamela si Carlos. Nagbibiro ba ito? Sinabayan niya rin ito sa pagtawa upang hindi nito mahalata na nagsisimula ng paglukob ng nerbiyos sa kanya. Mas malakas pa ang pang-amoy mo sa aso, ano? He nodded slowly. Oo na, kaya stop crying, beautiful lady. Pumapangit ka kapag malungkot. Hinaplos nito ang likod niya na hindi niya inaasahang gagawin ni Carlos. Normal na haplos ng isang nag-aalalang palad, pero hindi yun ordinaryo para kay Pamela. Naghatid ang palad na yun ng kakaibang init at tumatagos sa suot niyang silky na cocktail dress. Pero nagugustuhan niyang ginagawa nitong pang-aalo sa kanya. Hinayaan niyang dumaloy ang init sa kanyang kabuuan. Walang masama kung pagsasamantalahan niyang pagkakataon na yon, na masolong lalaking matagal na niyang pinangarap. No, hindi lang pangarap, tutol ng isip niya. Matagal na niyang minamahal. Dugtong nito, umiling siya. Hindi ako umiiyak. Nilinga niya ito. Nakangiti sa kanya si Carlos. Ngiting mas nagpahatid ng mas nakalilito pang damdamin sa puso niya. Batid niyang hindi tama ang pag-ibig niya para rito. Unang-unay ikakasal na si Carlos at pangalawa. Nasa mga mata ng lahat na magpinsan silang dalawa. Hindi makapaniwalang umiling ito. Oh, what a lie. Nakita kitang umalis sa birthday party ni Grandpa na umiiyak. Dahil ba yun kay Grandpa? Anito na bahagyang dumikit kay Pamela. Hindi siya kaagad sumagot. Mas lalong hindi niya kayang aminin dito na ito mismo ang dahilan ng pag-iyak niya. Gusto niyang murahin ang sarili sa kahibangan niyang yon. Pero masisisi ba niya ang sarili niyang puso? O pigilin ito sa pagtibok? Marahas siyang napalunok ng halos idikit na rin ni Carlos ang mukha nito sa kanya. Come on, tell me. Makikinig ako. O baka nga makatulong pa ako sa problema niyong dalawa. Wala akong problema. Ayoko lang na umalis sa villa but Lolo convinced me to manage his property in Mindanao. Katuwiran niya. Humugot siya ng malalim na hininga. At dahil ayokong malayo sa'yo, tahimik niyang dugtong. Bahagyang natawa si Carlos buhat sa sinabi niya. Kunot noon na sinulyapan niya ito. Chill. Yun lang bang iniiyakan mo? O may iba pang dahilan? Obvious ba siya para mapansin itong may iba pang dahilan? Kontrolado niya ang sarili. Hindi siya dapat madarang sa nakakahibang na amoy ng binata. Umurong siya palayo kay Carlos. Ayoko ngang umalis. Mahal kong bila. Mahal kong manukan.
Hindi ko kabisado ang Davao at yung property niya doon. Humarap sa kanya si Carlos mula sa pagkakatagilid. Pinsan, panimula nito na ikinairita niya kaagad. Gusto niyang kontrahin ito sa sinabi nito, pero baka kung ano na lamang ang isipin ni Carlos sa kanya. They were not cousins, at siya lamang at ang mag-asawang Aaron at Marvin at si Lolo Anselmo ang nakakaalam niyon. Bukod sa kanila ay wala pa. Kaya mo yan, ikaw pa. Nasa himig nito ang pagpapalakas loob sa kanya. Salamat sa pagtitiwala, pero mas gusto ko kasi dito. Marahan na hinawakan siya ni Carlos sa ulo at sinadyang pinahilig siya sa dibdib nito. Hindi siya tumutol. Ang makulong sa mga bisig nito ay katumbas ang langit. Nagsalita ito. Dan kausapin mo si Grandpa at sabihin mong saloobin mo. Ipaglaban mo ang side mo. Hindi ko na mababago ang isip niya. Nilubos na niya ang pagsisinungaling dito. Langhap niyang magkahalong pabangot amoy ng alak sa katawan nito. Napasinghap si Pamela nang humigpit pa ang yakap sa kanya ni Carlos. Biglang lumukob sa dalagang kakaibang init sa kalamnan. At dahil sa tulak ng nainom niyang vodka na talaga namang tinamaan siya nito, ay kusang umangat ang kanyang mukha paharap kay Carlos. Sandali silang nagkatinginan. Kusa rin ang paglakbay ng palad niya sa mukha ni Carlos. Hindi na niya inabala ang sarili na bigyang pansin pang hindi pagtutol ni Carlos sa ginagawa niya. Kumalas siya dito at walang alinlangan niya itong sinunggaban ng halik sa labi. Marahan ngunit mapusok. Ikinawit pa nito ng mahigpit ang isang kamay sa batok ng binata at saka pinagapang ang isang palad sa malapat at matipuno nitong dibdib. Pababa sa tiyan, humahaplos, pumipisil, nangangapa ang kanyang palad. Napaungol si Pamela nang madama niyang tila umuusok na rin na init sa palad ni Carlos sa kanyang magkabilang tagiliran. Mahigpit na ikinawit ang isa nitong kamay sa bewang at ang isa ay naglakbay pataas sa likod. Sandaling magkahinang ang kanilang mga labi nang marahan siyang hatakin ni Carlos patayo. Binitiwan siya nito sa labi ngunit sinadya naman itong paglakbay ng mga labi sa leeg ni Pamela na nagpapakawala sa makasarili niyang mga ungol. Take me to heaven, Carlos. Pabulong niyang wika sa pagitan ng paghabol sa hininga. Umaayon sa kagustuhan niyang mga galaw ni Carlos. He held her hips so tightly and pulled her up. Mabilis na ikinawit ni Pamela ang mga paa sa bewang ng binata at walang alinlangan na sinalubong muli ang halik nito. Walang pagtutol mula sa kanya, lalo na sa binatang kasanib puwersa. Marahil ay ramdam na rin ito ang pagre-respond ng init mula sa kapwa nila bumibigay na katawan. Mula nang magkahinang ang kanilang mga labi, ay doon mas napagtanto ni Pamela ang damdamin para sa kinikilalang pinsan. Pag-ibig na sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan at tanging panahon lang ang nakakaalam ng patutunguhan. Bahagya ang pagdilat ni Carlos habang si Pamela ay nananatiling nakapikit, kung saan pansamantala rin niyang ninanamnam sa loob ng bibig ang alak na kanina'y langhap niya lang mula sa binata. God, this is a sin. Natauhang ani Carlos na mabilis siyang ibinaba at matamang tinitigan. Marahas itong napahinto. Pinamulahan si Pamela na nahimasmasan na rin. Malito, magkadugo tayo at may nobya na ako. Nasapon nito ang muka. This was all my fault. Napailing ito at umurong. Diretso lamang ang tingin ni Pamela. Mahal kita, Carlos. Pag-amin niya. No, please. Keep away from me, Pamela. Dahil magpinsan tayo. At mali ang atraksyon mo para sa akin. Umiiling na itinaas nito ang kanang palad upang pigilan ang paghakbang ni Pamela palapit dito. Hindi ito dapat nangyari. Nasa tono nitong pagkahabag at pagsisisi. Tumalikod si Carlos, ngunit sinubukan itong pigilan ni Pamela. Carlos, wait! Habol niya sa binata subalit hindi man lamang siya nito tinapunan ng lingon. Please, talk to me. Look, I'm sorry. Huwag kang susunod. Pagbabanta nito, napilitan siyang tumango. Naiwang tulala si Pamela habang nanginginig na tinakpan ng palad ang bibig. Atraksyon? Hindi lang yun ang nararamdaman niya. Mahal niya si Carlos at sigurado siya doon. Magpinsan? Hindi sila magpinsan at kaya niyang patunayan yon. Pero maniniwala kaya ito pagkatapos ng naganap sa pagitan nila? Hindi. Baka isipin lamang ni Carlos na gumagawa siya ng kwento. Malinaw sa kanyang sinabi nito na ibang mahal niya. Hindi niya alam ngayon ang tamang gawin. Kine-question siya ng sariling konsensya, ngunit sa kabilang banda ay tama lang na nasabi niya dito ang tunay niyang damdamin. Wala siyang dapat na pagsisihan, pero ano nga ba naman ang kanyang laban doon sa babaeng mahal nito?
Pamela! Nakaawang ang mga labi niya sa pamilyar na boses ng lalaki na kumakatok sa pinto. Maagap siyang lumundag pababa sa ibabaw ng kama upang pabuksan ito. Isang matikas na lalaki ang bumungad sa kanya na nakaakbay sa halos wala pa ring kupa sa kagandahan at kaseksihan na babaeng may kalong na bata. Nakangiti siya sa mga ito. Kuya Aaron, Marwin. Magkasunod na tawag niya sa pangalan ng dalawa. Nabagaman inaasahan na niyang darating ay hindi niya pa rin maiwasang kutuban kung bakit sinugod siya ng mga ito sa kanyang silid. Kinuha niya mula kay Marwin ang kanyang pamangkin at pinuhat. Nagtataka lang ako kung bakit parang sa akin ka nagmana. Tumatawa niyang kinakausap ang bata. Hindi ba kuya? Baling na tanong niya kay Aaron na hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan. Tumaas ang kilay ni Pamela habang nakatingin sa mag-asawa. May problema ba kayong dalawa? Kinindatan siya ni Marwin at sinundan ng marahang pag-iling. Sigurado ka ba na hindi ka dadalo sa engagement ni Kuya Carlos? Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi ito pinansin ni Pamela at isinasayaw-sayaw niya ang kalong na bata. Kapag nagsalita siya, natitiyak niyang sa ibang direksyon mapupunta ang kanyang mga sagot. O baka nga mapaamin pa siya ng mga ito. Pero kung babaliwalain naman niyang mag-asawa, ay posibleng may mabubuong hindi magandang ideya sa isipan ng mga ito. Pam, ikaw malamang nga may problema. Singit ni Aaron. Pumuntong hininga siya sa tumanaw sa malayo. Pero sandali lang din at bumaling siya sa dalawa. Baka mahuli ako sa flight ko. Maikling tugon niya. Matapos ang pangyayaring yun sa pagitan nila ni Carlos, ay todo iwas na sa kanyang binata. Kaya wala na rin siyang mukhang ihaharap pa rito. Espesyal niyang araw ito. At malay natin na ngayon kayo magkakaliwanagan at nang makahingi ka na rin ng pasensya. Pabulong na wika ni Aaron. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Anong ibig mo sabihin, kuya? Hindi niya inaasahan na sasabihin ni iyon sa kanya. Pero may ideya na siya na tungkol yun sa nangyari sa pagitan nila ni Carlos. Tama ang kuya mo. Sang-ayon ni Marwin na inakbayan ng pinsan. Mas lalo lamang siyang naguluhan. Ginagap ni Marwin ang palad ni Pamela at inihilig ang ulo sa balikat niya. Alam na namin na nangyari sa inyo ni kuya. Ngayon ay hindi lamang siya pinamulahan. Pakiramdam tuloy niya ay para bang nalagutan na rin siya ng hininga. Napaka-awkward niyon para malaman pa ng mga ito. Baka ngayon na rin kayo magkakaintindihan. Ngayon ka humingi ng pasensya kung hindi ka man mapalagay sa nagawa mo. Pero sana lang wag ka munang umalis. Salamat sa pag-aalala nyo. Pero hindi ako maaaring dumalo. Pero bakit? Duet ng dalawa. Ako naman ang escort mo. Presenta ni Aaron. Kuya at Marwin, wala akong isusuot. Abot tanaw na niyang mata ang bulwagan, pero tila siya super glue na nakadikit sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Paano'y ang lalaking nagpapatibok ng puso niya ay papalapit ngayon sa kanya. Pati tuloy dila niya ay halos nakadikit rin. Tila siya kinabag sa emosyong nararamdaman. Pero nasa katinuan siya ngayon, kaya mabilis siyang kumilos at nag-iba ng direksyon upang makaiwas kay Carlos. Pero mas mabilis ang kilos nito. Maagap siyang nahawakan nito sa kanyang braso. Are you avoiding me, Pam? Sa lambing ng boses nito'y parang gusto nang makulong muli ni Pamela sa mainit nitong yakap. Marahan ang ginawa niyang paglingon. Pinilit ang pagngiti. Bakit naman kita iiwasan? Kung ganoon, dito ang daan papuntang bulwagan. Itinuro pa nitong kahabaan ng lobby. Nagpalinga-linga ang dalaga. At saka natantong papuntang bodega ang direksyon niya. Napangiwi siya at marahang nilingon muli ang binata. Hinahanap ko ang comfort room. Muli niyang pagkakaila. At lalong hindi dyan ang papuntang comfort room. Pinakawalan siya nito. Don't worry. Walang makagagalaw sa'yo sa teritoryo ko. Ngumiti pa si Carlos bilang seguridad. Enjoy the party, cousin. Pinisil nito ang kaliwa niyang pisngi na nagdulot na naman ng pamilyar na sensasyon. Congratulations. Bukod tanging kataga na lumabas sa kanyang bibig. Nais man niyang humingi ng tawad dito ay tila wala naman interes si Carlos na pag-usapan yun. Tinig ni Hilda ang umagaw sa atensyon nila. Oh Han, nandito ka lang pala. Magkasabay na napalingon ng dalawa sa pinagmulan na nagsalita. Magmula sa suot nitong mahabang pulang gown na halos maging basahan na sa sahig sa haba ng manggas, ay wala nang ibang nakikitang magandang kakaiba si Pamela. Bukas maging ang cleavage nito, na tila sinadya pang iliyad ay hindi rin nakalagpas sa kanyang paningin.
Halika, hinahanap ka na ni na daddy at mommy. Anito na ikinawit ang mga kamay sa braso ni Carlos at pilit na hinahatak. Hinintay mo na sana ako sa loob. Tugon ni Carlos na bahagya pang nilingon si Pamela. Bakit hindi mo nalang yayain sa loob ang pinsan mo? I'm sure marami sa mga pinsan kong lalaking magkakandara pa sa kanya. Diba, Pam? Pinagdidiinan pa nitong mga katagang binitiwan at taas pa bang pinukulan ng masamang tingin si Pamela. No thanks, tanggi ng dalaga. Kaya kong pumasok mag-isa at di ko naman kailangan ng lalaki para ireto mo pa ako. Mataray niyang sagot. Mabilis na nag-ibang ekspresyon ni Hilda. Lumamlam ang anyo nito. Hinapit nito si Carlos sa bewang. Han, halika na. Hindi nakinig si Hilda at lumapit pa rin ito sa di kalayuan na kinaroroonan ni Pamela. Pinandilatan siya nito at halos pabulong na nagsalita. Ang sabihin mo, fiancé kong tirada mo. Baka nakakalimutan mo na mahal ako ni Carlos, kaya wala siyang itinatagong sekreto, maski ng pangaakit na ginawa mo sa kanya. Pwes ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa'yo, na sa akin siya, at ako lang ang pwedeng magmay-ari sa kanya. Pamela gave her a smugly smile. Huwag kang kampante, dahil pwede ko siyang agawin mula sa'yo anumang oras. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban buhat sa mga narinig. Nakakadiri ka. Nagsiselos ka ba? Well, dapat nga magpasalamat ka dahil wala pa akong isinusunod na hakbang para iwan ka ng tuluyan ni Carlos. Take note, halik pa lang yon. She smiled sarcastically. Malandi ka? Akmang sasampalin siya ni Hilda nang mapigilan ito ni Carlos. Come on, Hilda. Let's go inside. You bitch! Mark my word. What is mine is mine! Pagbabanta nito na pilit ang pagpupumigla sa pagkakahawak dito ng fiancé. Let's go! Pilit siyang inaakay ni Carlos. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki. At kay Hilda lamang ito nakatuon. Mas lalo siyang nakaramdam ng sakit at pagkainggit. Pero bigla rin bumangon sa kanyang pagkainis dahil sa mga sinabi ni Hilda. Napasandal si Pamela sa malamig na pader at pinakalma ang sarili. Malinaw na naman na pinatunayan ni Carlos sa kanya na kahit maghubad man siya sa harapan nito, ay wala pa rin siyang magiging puwang sa puso ng binata. At ni kaunting pagtingin ay wala itong maipupukol sa kanya. Iyon ang siyang malaking magiging dahilan upang tanggapin niyang inaalok ni Lolo Anselmo. Baka sa iba yung bayan niya pala matatagpuan ng lalaking nakatadhana para sa kanya. Makapaghihintay naman siya. Hindi nga talaga silang para sa isa't isa ng lalaking mahal niya. Sa halip na sa bulwagan pumunta ay minabuti ni Pamela na puntahan si Lolo Anselmo. Nakapag-decide na siya. Hindi mo naman kailangang makipagtagisan ng alindog kay Hilda para magwagi sa atensyon at pagmamahal ni Carlos. Kasi depende lang yun sa diskarte. Wika ni Lolo Anselmo. Saka sabi nga ng karamihan, a winner never quits and a quitter never wins. Dagdag pagpapalakas loob nito kay Pamela. Kasalampak na naupo ang dalaga sa kaharap na couch ng matanda. Sandali niyang isinandal ang ulo sa headboard. He loves Hilda. He's marrying Hilda. Wala akong laban. Matamlay na umiiling siya, dismayado. Hindi rin nawala sa isip niyang naging engkwentro nila ni Hilda kanina. At naaawa siya sa kanyang sarili. Ibinabana niya ang pride matapos halos akitin niya si Carlos, na itinuturing siyang pinsan. Kung saan lumabas siyang masama sa pag-e-express niya ng damdamin para rito. Pero tama naman ang sinabi ni Hilda. Isa siyang malandi, kaya wala na rin siyang dahilan pa upang ayusin niya ang gulo laban sa mga ito. Siya na lang mismo ang iiwas at lalayo para hindi na siya makalikha ng isa pang gulo. Kahit ang pangungumbinsi ni Lolo Anselmo ay kailangan na rin niyang iisang tabi. Tumayo ang matanda at nilapitan siya. Anong ikinatatakot mo kung mahal mo siya? Matututunan ang lahat ng bagay. Pumesto ito sa tabi niya. Umayos na rin sa pagkakaupo si Pamela. Matututunan ka ring mahalin ni Carlos. Pahayag nito. Paano, Lolo? Hindi po natuturuan ng tibok ng puso. Higit lalo sa apo mo. Tutol niya sa sinabi ng matanda. Walang imposible kung susubukan. Ginagap nito ang tuhod ni Pamela. Bahagyang pinisil. No, Lolo. Pinal niyang sagot. This conversation lead us to nowhere. Kaya ako sumang-ayon sa kagustuhan mong pamahalaan ng property mo sa Davao ay para na rin matapos ang kahibangan ko kay Carlos.
Pagtatapos niya ng paksa, But you have the beauty of Aphrodite to win his heart. pilit na pangungumbinsi nito. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Not anymore, Lolo. Ikakasal na siya. Itinaas niya ang dulo ng labi at mapaklang ngumiti. Halika. Inilahad ng matanda ang kamay nito na inabot din kaagad ni Pamela. Magkaakbay nilang tinungo ang tukador. Binuksan ng matanda ang unang drawer. Tumambat kay Pamela ang nakahilerang diamante, necklaces, bracelets, earrings at iba pang accessories na tsak niyang sa asawa ni Lolo Anselmo. Naging emosyonal ito habang nakatitig doon. Ang lahat ng ito'y itinago ko sa mahabang panahon, magmula nang mawala ang aking asawa. Sinulya pa nito si Pamela. Kasabay niyon ay ang pagdukot nito sa isang malagintong kahita. Para sa'yo. Siya kung magugustuhan mo to. Nakangiti nitong inabot ang kahita na marahang inabot ni Pamela. Tumango ito hudyat upang buksan ni Pamela ang hawak. Nanginginig pa siya sa kaba. Isang pares ng wedding ring ang laman niyon. Sa amin yan ang lola mo. Kinuha nito ang isa at takmang ipapasuot sana sa kanya. Pero tumanggi kaagad si Pamela. Bakit kailangan kong isuot? Hindi pa naman ako kasal, Lolo. Ang sinusunod kong pamahiin ang magtuturo sa'yo sa kasagutan. Mula sa pagkakayo ko sa kahita, ay inangat ni Pamela ang ulo at weird na tiningnan ng matanda. Hanggang sa suot mo ito, mas mapapalapit pa sa'yo ang lalaking magsusuot ng kapares nito. Paliwanag nito. Kinilabutan bigla si Pamela. Hindi dahil sa wala na nagmamay-ari niyon, kundi dahil doon sa huling sinabi ng matanda.